Hello guys, good morning. Kamusta kayo? So guys, pag-usapan natin ang tungkol sa computer. Why computer? So, ano ba yung computer sa panahon natin ngayon? So, halos lahat ay nakikita natin ay ginagamitan ng computer. So, ano ba yung kahalagahan o ano ba yung mga ginagawa ng computer? So, ang computer guys, ito ay operating machine. So, technological, educational, research, calculation, so operation of data. So, ito yung workstation. So, ano ba yung workstation? So, halimbawa, uh, araw-araw tayong pumapasok sa trabaho. So, Lunes hanggang Friday. Uh, Kapag pumasok tayo sa opisina, so una nating ginagawa, syempre, uupo muna tayo sa ating upuan and then turn on natin yung computer natin. So, yung computer natin, so doon natin ini-input so yung lahat ng mga ginagawa natin. So nakakagawa tayo ng nakakapag-process tayo doon, like yung ini-input natin yung mga accomplishment na ginawa natin, and then ini-input natin yun sa Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. So yun ang workstation. So ang kahalagahan nito guys, bago pa man na pumasok ka o bago mo pa man i-turn on yung computer mo, sana ay napunasan mo man lamang yung computer. Baka mamaya maalikabok na yung LCD monitor mo, yung system unit mo maalikabok na, hindi mo napupunasan. So mahalaga pala yung computer. So kasi yung computer, kanina sinabi ko, andun yung educational. So bakit educational? Educational, syempre, nandoon tayo nakakakuha ng mga information. So pagpapasok tayo sa internet, doon din tayo nagre-research. So kung meron tayong nais na malaman, so doon natin nakikita yung mga kahulugan na dapat nating matutunan at malaman. So napakahalaga pala ng computer sa panahon natin ngayon. So kahit na ikaw ay naghahanap buhay hindi sa opisina, kahit doon ka nasa field ka, so, siyempre iba yung trabaho doon, hindi ka humahawak ng computer. So siyempre nagagamit pa rin ang computer dahil pagkatapos mo sa field, siyempre i-input mo ngayon pagpasok mo sa yung boss, i-report mo sa boss mo or sa supervisor mo kung ano yung mga ginawa mo. Ngayon, gagamit ngayon yung boss mo or supervisor mo ng computer para mai-input yung mga ginawa mo. So katulad ng pupunta ka ng bangko. So magde-deposit ko ng pera. So ano yung pangunahin na ginagawa ng mga nasa bangko? So di ba ang ginagawa nila, ini-input doon kung magkano ilan yung i-deposit mo sa kanila. So i-record yon gamit yung computer sa kanilang database. So napakahalaga talaga ng computer. So doon ini-input. So doon din mayroong output tulad ng ginawa mo, accomplishment mo. So yung output noon ipiprint natin gamit ang iyong printer. So ayun. So ang computer din guys, binubuo rin ito ng software at saka hardware. So yun. Yung hardware guys, syempre hindi na alam na natin lahat ng mga hardware ng computer. So andyan yung monitor, yung system unit, yung speaker, mouse, keyboard. So yun yung mga hardware na physically element ng
ng computer. So, may dalawang uri ang computer hardware. So, yun yung tinatawag na external, yun yung mga nasa labas, yun yung mga nakikita mo. So, yung internal naman guys, yan yung mga bagay na nandoon sa loob, like yung hard drive, yung motherboard, yung processor, ano pa, yung mga storage. So yun guys, yun yung mga internal. So sa software guys, ito yung instruction. Kaya sinasabing instruction, andito yung mga data, andito yung mga programs na ginagamit mo para mag-operate. So ano ba yung mga uri ng software na ginagamit natin sa computer? So una, yun yung application software. So susunod yung system software, yung middleware, yung driver software, programming software. So marami guys, utility software. So yan. So halos kalimitang ginagamit natin dito yung application software. So ano yan, yung mga Microsoft, and then yung papasok ka sa internet, magsa-surf ka ng internet. So yun guys, ano pa ba yung mga common problem naman tayo pagdating naman sa computer? So guys, yung mga common problem natin sa computer pagdating sa software, so nandyan guys yung corrupted na OS. So pag tinurn on mo yung computer mo, ayaw magbukas. So corrupted yung OS or yung system niya, kaya ayaw magbukas. May maaari ding na virus, so may malware yung computer mo. So minsan may nagla-lock din yung computer, so BitLocker. So ganoon, BitLocker. So kapag BitLocker guys, yung mga gamit ngayon ay Windows 11. So before ang BitLocker, before pagbago pa, dapat ma-inventory mo na kung ano yung BitLocker na code bago pa ito mag-lock. So yan din yung reboot loop. Pag reboot loop guys, yun yung pag turn on mo ng computer mo, nakalagay, naka-blue screen lang siya. So minsan nagre-restart din. And then yung black screen. So pag turn on mo ng computer, so yung cursor mouse lang ang nakikita mo. So naka-black. So yun yung mga common problem, saka yung always restart. So ayan guys. So sa hardware naman guys, ano yung mga common problem naman pag hardware? So una, pag hardware no power. Yun ang medyo 50-50 pag no power. So no power, ang maaaring sira nun yung power supply. O minsan din yung user error ba, o mismong yung computer ang may error dahil sa loose connection, dahil yung pala hindi nagte-turn on, yung pala hindi naman pala nakasaksak dun sa outlet yung power cable. So yun, tingnan natin guys yung software driver niya sa hardware. So pag yung hardware kasi hindi gagana yan pagka wala siyang software driver. So kailangan properly install yung software driver natin. So yung beep minsan meron din. So madalang na lang din yung beep. So ano pa, noisy sounds, baka yung mga pan, yung pan ng CPU mo, yung pan ng casing mo, so faulty na, hindi na umiikot. So nagpo-form ng sounds, yung parang mga ganon. So pilit niyang pinaiikot yung pan pero hindi makaya ng motor ng pan. So yun. So yun guys, yung computer ay napakahalaga talaga ngayon sa ating hanap buhay. Lalo na ngayon, puro lahat, karamihan ay nasa internet na. So tingnan nyo, halimbawa like yung pandemic, so nagkaroon tayo ng mga work from home. So dahil lang dun sa napakahalagang computer, so pwede kang mag-process o gumawa gamit yung computer mo.
So, makakagawa ka ng trabaho doon. So, pwede mong i-access yung mga file mo, pwede kang mag-design, so pwede kang mag-program, so lahat, pwede kang mag-serve. So, sana guys, meron kayong kaunting napulot dito sa discussion natin about why computer. So, kung meron kayong suggestion or recommendation sa why computer na to, so please ano lang guys, comment kayo, like and share nyo lang yung video para malaman natin kung ano pa yung mga dapat nating i-develop, ano pa yung dapat nating i-improve. So why computer? So napakahalaga pala ng computer guys. So guys, maraming salamat. Bye.